Hello, Pastor Kibuloy. You have to face your accuser. Magpakita ka sa Senado, Kongreso bago ka sumuko sa FBI. Okay? Salamat. Ako ay nagtatanong lamang kay Mel Robles at kay Lisa Marcos. Ito ba ang mga bagong loan bettors na madalas manalo ng 100 milyon hanggang 1 bilyon? Kung ang pipiliin ninyo ay hindi ko kagustuhan, kayong mga maralita ang mahihirapan at parurusahan. Aba, biruin nyo, nung sinabihan ni Digong na bangag si Bongbong, abay, tumawa pa si Sara at nakita tuloy ni Lisa at ito nangyari sa airport tuloy. Hindi ko maintindihan dito kay Bongbong. Abay, galit na nga si Lisa kay Sara. Abay, nagpabeso-beso pa siya kay Sara sa PNPA. Talagang it shows that you're a weak leader. Ay, sampalin mo nga ulit, bugbugin mo, Lisa. Hindi ko malaman kung ako'y matatawa o naawa dito kay Bongbong. Ay hindi makasagot dito sa kanyang interview sa Australia. Ayan, nangamuti ka tuloy. And none of the, not the but no, well, we where that? Why that's funny. Naniwala na kayo na pang teleprompter lang si Bongbong. Hindi yan pwede ma-interview on the spot, kundi mabubuko. Hindi yan katulad ko na matalino. Dili ko sabi na adik man siya. Kasi bangag man ako nung nagsasalita ako sa Davao. I'm sorry, Marcos. Yan, narinig nyo na siya. Putang inan to siya talagang bangag. Tapos sasabihin niya, akong bangag. Tangina mo, hayop ka. Mr. President, how come you're not paying taxes at the same time you're traveling a lot? How come your people allowing you to do that? In Australia, I cannot do that. Tignan nyo itong nangyari sa airport sa pag-alis nila papuntang Vietnam. Ay kita ninyo ang isang magnanakaw ay galit talaga sa kapwa magnanakaw. At tignan ninyo, panoorin nyo. Tignan nyo si first gentleman na kinakausap si Vice President. Ngunit si Presidente nakatingin lang. Abay, tignan ninyo. Binalikan si Bersamin ni Presidente. At ngayon sumakay na ng aeroplano at iniwan na si Vice President.